Pinapahalagahan ng Diyos kahit ang konti, kahit ang maliit. Hindi nga ba sa Matandang Tipan ay pinakonti pa nga niya ang bilang ng mga sundalo na kasama ni Gideon bago isagupa sa libu-libong kalaban? Hindi nga ba sa Bagong Tipan naman ang ating Panginoon inihalin tulad ang kaharian ng Diyos sa isang butil ng mustasa lamang? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala." Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Mabilis na makatawag ng ating pansin ang mga malalaki at mga matandami. Halimbawa, head turner para sa atin yung mga taong matataas. Kaya kahit yung mga malalaki, namamangha tayo sa mga tao nagkakatipong marami. Namimilog ang ating mga mata sa maraming pera o malaking halaga ng pera. Namamangha tayo sa mga nagtataas ng gusali at mga nagtotorehang mga buildings. Ba? Wala naman pong masama dito. Palagay ko, natural lamang ito. Kaya lang, ang problema, kung minsan ito rin ang nagiging pinakadahilan para ang mga bagay na kaunti lamang at maliit lamang ay hindi na natin mapansin at pahalagahan. Hindi po ganyan ang Diyos. Pinapahalagahan ng Diyos kahit ang konti, kahit ang maliit. Hindi nga ba sa Matandang Tipan ay pinakonti pa nga niya ang bilang ng mga sundalo na kasama ni Gideon bago isagupa sa libu-libong kalaban? Hindi nga ba sa Bagong Tipan naman ang ating Panginoon inihalin tulad ang kaharian ng Diyos sa isang butil ng mustasa lamang? Hindi nga ba't pinahalagahan ng Panginoon ang 2 kusing na inialay ng babaeng balo sa templo, kung papaanong pinahalagahan din niya yung 5 tinapay o 2 isda na binigay ng bata para pakanin ng libu-libong mga tao? Hindi nga ba't ginawa din niyang modelo ang isang maliit na bata? At ngayon sa ating mabuting balita, pinapahalagahan ni Jesus kahit ang isang basong malamig na tubig lang ay binibigay sa ngalan niya para sa mga alagad niya. Ganon ang Diyos. He could have mentioned big sacrifices, generous donations. Pwedeng yun ang banggitin niya eh. Diba? Sapagkat sigurado namang may mga nagbibigay ng ganon sa mga alagad niya. Pero ang binanggit niya, isang basong malamig na tubig. Hindi ibig sabihin, hindi pinapansin ng Panginoon ang mga malalaking sakripisyo, malalaking donasyon o pagbibigay. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang sinasabi ng Panginoon dito, kung napapansin niya, ang kahit isang basong tubig lamang, lahat napapansin niya. Lahat pinapahalagahan niya. Lalo pat kung ito ay generously from our heart, ay binibigay talaga natin para sa Kanya at para sa ating kapwa. Dahil tayo nagmamahal lang talaga.
Ang ayaw ng Panginoon ay yung sinasabi sa ating unang pagbasa na ginagawa nating excuse o pangtapal, pagbabayad puri ang ating mga pagbibigay dahil sa ating existing na mga pagkakasala. Ayaw ng Panginoon yan. Yung ginagawa nating pangtapal, yung mga binibigay natin para sa ating mga kasalanan. Ako, kahit pa raw malalakihang mga alay yan, kahit pa raw mga maramihang pagtitipon yan, ayaw niya yan. Sabi niya, magbago muna kayo, magmalasakit muna kayo sa mga aba, sa mga mahirap, para pakinggan ko na kayo. Pero kapag ang alay, gaano man kaliit, ay galing sa pusong nagmamahal sa Diyos, natutuwa ang Diyos yan. At dahil natutuwa ang Diyos yan, malayong mararating niyan. Nabe-bless kasi yan. Natatandaan niyo naman po siguro yung pinaka-slogan ng Pondo ng Pinoy, yung anumang magaling, kahit maliit, basta't malimit, patungong langit. In-encourage tayo noon, kahit hanggang ngayon, na mag-ipon ng kahit pension ko lang araw-araw. Actually, dinidiscourage ang paghuhulog sa alkansya ng marami. Ang mas in-encourage yung kahit maliit na halaga. Basta sa araw-araw magiging conscious tayo na ihulog yon habang iniisip pangtulong ito sa mahirap. Malayong mararating nito. Marami ang matutulungan nito. Di ba? Yun yung slogan at yun ang diwa nun. And lo and behold, napakaraming natulungan nun. Napakalaking pondo ang naipon nun para makatulong sa napakaraming mga nangangailangan tao. Patunay lamang na nalugod ang Diyos sa project na yon. And again, kapag nalulugod ang Diyos sa mga alay natin, gaano man kaliit, patungong langit, pinapahalagahan ng langit. Kaya kahit konting malit amount ng pera, simpleng bagay, simpleng damit, konting pagkain, simpleng pangungumusta, simpleng encouragement, simpleng pagbisita at pagbibigay ng quality time sa binibisita. Simpleng pagsasabi sa kaibigan, basta't may kailangan ka, basta't kailangan mo ko, basta't kailangan mo ng kausap, kahit kausap man lang, text ka lang, tawagan mo ako at hindi ka magdadalawang salita. Basta yung kahit mga simpleng ganun lang, simple acts of kindness, basta't galing talaga sa pusong nagmamahal, again, natutuwa ang Diyos yan. Ibe-bless ng Diyos yan, kaya ang magiging epekto niyan, higit pa sa ating inaasahan. Sa katunayan, ito yung ating simbahan. Hanggang ngayon, yung ating mga pinapagawang chapel. Of course, we acknowledge yung mga big donations. Talaga namang meron. Pero ang mas nag-sustain sa atin, yung mga paunti-unting pagbigay ng maraming mga tao. So ibig sabihin, napakaraming tao, simpleng tao, ang nagmalasakit para sa proyekto ng Diyos na ito. Kaya anumang simpleng naibigay nila, pinlas ng Panginoon at nakita naman natin ang mga nangyaring mga milagro mula noon hanggang ngayon. Kaya wag po tayong mag-alangan na tumulong kahit konti lang. Basta't galing sa puso nating nagmamalasakit at nagmamahal yan. Basta't maluwag sa loob natin yan. At lalo pat kung yun naman talaga ang ating makakayanan. Ang mahirap ay yung hindi talaga tayo tumulong. Kahit pa paano lang. Sapagkat ang isa sa mga sinasabi pa ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, walang sobrang hirap ang hindi na pwedeng magbigay sa kanyang kapwa. O wala ring sobrang busy na hindi na po pwedeng gumawa sa kapwa niya ng mabuti. Hindi talaga natin po pwedeng sabihin na wala tayong maibibigay ng tulong. Sapagkat ang totoo, pag sinabi natin yon, ayaw lang talaga nating tumulong. Ito sana ang pagdasal nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang ngayon. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang sambo ko, Alam kong sapagkat anak niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang sambo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang sapagkat samo pinapahalaga niya ako. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, maraming salamat sapagkat pinapansin mo kahit konti, kahit maliit, kahit simple. So ibig sabihin nun,
Pinapansin mo ako, pinapahalagahan mo ako at kahit mga nakakayanan kong konti lang, hindi bongga, hindi napapansin ng karamihan, hindi lutang, pero natutuwa ako sapagkat ito pala ay nakikita mo. Pinapahalagahan mo. Ayun ang pinakamahalaga para sa akin. Kahit di makita o mapahalagahan ng iba, basta counted sa'yo. Basta pinapahalagahan mo at ikinalulugod mo. Tulungan mo lamang po ako na ganito rin ang maging pamantayan ko lagi sa buhay ko. Hallelujah! Nang sa gayon, huwag akong mag-alangan. Ito lang ang kaya ko. Para gawin ko pa rin, para ibigay ko pa rin, para ipakita ko pa rin. Lalo na kung ito hindi pakitang tao, kundi pakitang Diyos. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapahalaga. Salamat at wala talagang nasasayang nagawa ng mabuti sa iyong mga mata. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi nakakalimutan, ni hindi na-overlook ng Diyos ang mabubuting ginagawa mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kapag nalulugod ang Diyos sa ginagawa mo, malayo ang mararating nito. Kung lalapit kay Jesus, our little will always be much in the hands of Christ. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapanan sa unang-una ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.